Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa aking mga kapatid at mga kamusliman. Magandang gabi po sa inyo, mamamayang Pilipino. Actually, magbibigay lang ako ng konting kung ano yung aking pananaw doon sa interview ni Ka Eric. Yung issue na kung saan itong si mahal nating bagong bayani si Ka Eric ay nagko-confess, nagsasabi ng lahat ng kanyang nalalaman patungkol sa mga terorismong gawain ng mga NPA. Okay? Wala ho akong tanong o wala po akong question kay Ka Eric at sa kanya kasamahan. 101% mapakaganda. At ito na ang pinaka-top para sa akin. Isa sa pinaka-top na issue na mabuti para sa ating bansa. Isang grupo na malaon, matagal ng ilang dekada na tayong binigyan ng perwisyo, punyeta ng mga tao na yan. Matagal na tayong perwisyo ng mga tao na ito, kaya hindi tayo maumasay asenso, kaya dahil dito mga takot ang mamamayang Pilipino. Marami ng pinatay, marami ng ginawang katarantaduhan, pagnanakaw, lahat na ginawa sa bansa nito. At kamukat-mukat mo ang lahat ng mga tao, ang pinaka-boss nila nandiyan sa politiko, mga politikong tao. Now my question is always very simple. Alam niyo mga minamahal ko mga kapatid, ibabagay ko lang to sa simpleng-simpleng ako. Okay? Ako. Dahil ako'y isang Katoliko na nag-revert sa Islam at ako ay nagpalaganap ng Islamiya ng mabuting balita sa tao, sa mamamayang Pilipino, na ang dapat sambahin maliban sa Allah, peace, kapayapaan. Yan ang aking inikot for almost 14 years. Okay? Did you believe one time o 2 beses yun? Nakalimutan ko lang kung kaninong termino. Kung hindi ako nagkakamali, termino ni Gloria at saka kasi kasama si Purisima saka ni Pinoy. Parang ganun Ako'y pinipilit na iniimbitahan sa krame na sa panahon na dumaan na yun, from 2006 pataas, isa sa mga agenda ko is akyatin ng mga PNP para ipaabot sa kanilang Islam dahil ito ay pangkapayapaan. Pero dumating pa rin ang time na dahil Muslim ka at nagpapalaganap ka ng Islamiya, ay iniimbita ko sa krami mismo. Ako naman yung nagpunta. Dahil ano ba naman yon para sa akin? Para nga sa akin, isang karangalan sa akin ang doon. Pero what for? Dahil ako'y Muslim. Okay, nandun na tayo. Kung ang batas ng Pilipinas, kapag ikaw ay isang Muslim at may mga aktibidades ka sa Islamiya o sa Islam, is kinakailangan kanila kausapin. Hindi ako nagke-question doon. Walang problema. Walang problema ko sa puntos na yan. Dahil po doon, mga minamahal ko mga kapatid, alam natin na matagal ng sakit ng gobyerno, sakit ng ulo, ang mga rebelding NPA. Okay? Now, dumating yung time ngayon, sa panahon ng ating mahal na presidente na nagbubukod tangi, alhamdulillah, na binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang tao na magbibigay ng kahit papaano ng kaliwanagan na may pag-asa pang tumino ang isang bagay na malabo ng tumino. Nagbabaan ng mga rebelde at nagpapakupkop sa gobyerno para sa kanilang pagbabagong buhay. At handa silang mag-confess, mag-witness, sabihin ang katotohanan patungkol sa likod ng kanilang mga galawan. At sinusumbungan nila kung ano ang meron doon sa kanilang mga kasamahan o sa kanilang kilusan. Ang akin po dito, mga minamahal ko mga kapatid, is nakita nyo naman, di ba? Ako hindi nag-aral. At marami pang hindi nag-aral. Mararamdaman mo ang mga tanungan sa Senado ang patungkol sa issue ng Ka Eric at sila nagtatanungan. Malalaman mo kung sino ang pumapabor
At yung mga tanong na namalalamya na hindi mo inaasahan na ganong klase ang mga pamamaraan. Kriminal. Kriminal na ang kausap mo na magsasabi ng kasama niya, eto. Para bagang ang lumalabas mga kapatid katulad ng pinost ko kanina, na ang alam natin ang pelikula, maganda. Magaling na bida at aksyon at andirito na ang pinakamabibigat na klase na istorya. Pero nung pinalabas na, abay walang kakwenta-kwenta. At lumalabas pa sa pananaw ko, hindi lang sa lumalabas. Abay parang winawarningan pa yung, para bagang ang lumalabas pa meron ka, wag mo sasabihin yun. Parang pati yung general para bang lilimitahan na sasabihin. Yung general natin, yung mga general natin, yung mga militarisasyon natin, kumpleto na. Kumpleto, noon pa kumpleto na sila. Na kung ano ang dapat, kung sino tong mga tao na to. Libu-libong mga military ang pinatay ng mga tao na yan. Gaano kabigat ang binigay na problema sa bansa natin ng mga tao na yan. Nakaupo na dyan, akala mo kung mga sino pa. Di ba nakita nyo yung congressman, yung isang may balbas, si Serate, tsaka yung mga Teddy Casino, akala mo kung mga sino? May civil war para bagang gusto mangyari, mamanduhan tayo, sila ang masusunod, kayo ang susunod kung ano ang gusto nilang mangyari. Kaya kita mo, hindi sila sumulpot. Dahil bakit? Kau ang sumunod. Sila at tayo ang susunod sa kanila. Ang kinakatakutan ko lang dito, mga minamahal ko mga kapatid, ay baka mapunta to sa usapin kasi sa unang panahon, naalala ko yan lalo na yung babaeng senadora, si Lauren Ligarda, lagi yan meron niyang pasakali na laging, kinakailangan wag alisin ang pangkapayapaang usapin. Mga ganong banat. Baka yan lumaglag sa ganyang usapan. Pistok, hindi kailangan ng pistok dyan. Wala na, hindi na dapat kailangan ng pistok. Ayan na sila mismo na umaamin na. Itinuturo na lang yung mga nasa taas kung sino ang kumakalampag, kung sino ang nagsumusuporta, ang pinakapwersa nila nasa mismong gobyerno na. Ang mga nagtatanong naman ay para namang hindi mga nanananghalian. Hindi ba pwedeng palitan? Alam nyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kapatid, kung ako politiko ng tao, ako yung mismong voluntaryo na pwede bang ako magtanong diyan? Mga minamahal ko mga nasa politiko, hindi kayo nakaranas. Nabalitaan nyo lang siguro, o kung sakali man, ay hindi nyo naranasan kung gaano kalupit, kabigat, ang mga perwisyong ibinigay ng mga NPA na yan sa bansa na to. Kung ikikwento ko pa sa inyo ang kalagayan ng Mindanao before, bago dumating si Cory, nandiyan dyan si Cory, at nung kasagsagan, nung panahon na yon, yung bago umupo si Cory Aquino, nung nagkalat pa ang mga Sparrow unit, na halos araw-araw kayong patayin. Yung militar na yan, pati sibilyan kung patayin. Manakot na mga negosyante. Lahat na lang, kahit na yung mismo magulang ko, kinukoleksyonan ng mga tao na yan. Tinatakot. Yung isang trabahante ng nanay ko, driver, yan na naging sanhi ng kamatayan. Sa nervyos sa mga demonyo na yan. Andiyan dyan na ho kasi, pagka kaming mga Muslim, ibig ko sabihin, kaya ako nabanggit kanina, pagka Muslim ba ang apektado o kasama sa usapan, kinakailangan rush? Kinakailangan, mabilis, mabilis, dahil itong mga taon to ay mga terorista. Ganon ba ang dapat? Itong mga to, saksi kayong lahat. Walang taong hindi nakakakilala sa mga tao na to ang kanilang kilusan. Nakakapanggigigil. Ang tingin ko pa nga patawarin ako ng Allah subhanahu wa ta'ala sabagay, ang ating mahal na presidente, piskal yun ano sabi niya? Kinakailangan wag nang paabuti ng 2022 yan. Hindi namamanahin ng ibang gobyerno.
Hindi ba pwedeng i-rush yan? Ha? Hindi ba pwedeng i-rush? Eh, dugtong-dugtong na eh. Ay, ang politiko natin, mga minamahal ko mga kapatid, sobra na ha? Sobra-sobra na. Nasa politiko na natin, mga politiko na natin ang mga drug lord. Ha? Mga magnanakaw, mga politikong mga kurakot. Tapos pati yan, kita nyo, pati yung terorismong gawain na yan, ginawa nilang legal. Ginawa lang nilang legal ang pangyayari patungkol sa sa NPA na yan. Wala nang alhamdulillah, pinakamagandang panahon natin ang panahon natin ngayon. Lahat ng mga problema nakita natin, narinig natin. Ito ang isa sa pinakamaganda kahit na ito lang ang matapos. Kasi yung korupsyon medyo matatagalan yan. Pero kung gugustuhin, alam ko magagawa ng paraan. Unang-una tong dapat tatanggalin, pangalawa na yung korupsyon. Mga topic yan ang magagandang mawala. Yung mga NPA na yan, ubusin yan. Yung mga yan, hindi mo man maubos na nasa bundok, yung mga nandiyan sa Kongreso, at kung sino-sino pa dyan, na kung sino-sino pa, dapat to sana, tapusin na kagad dyan. Ang ibig nyo pala sabihin, ganyan ho tayong, ganyan po ang gobyerno natin, papayag kayo na alam nyo yung kasama nyo, ganun? Alam na naman ninyo yan noon pa eh. Dahil wala kayong ebidensya, mga wagdo, mga duwag kayo eh. Andiyan dyan ang ebidensya, ano pa bang gusto nyo? Pero kapag ka Muslim ang pag-uusapan, ayun, durog ang Marawi. Oh, di ba? Oh, namataan lang. O sige, sabihin natin nagkaputukan doon. Bakit? Yung mga NPA niyan, sa buong Pilipinas, halos lahat na ata ng panig ng bayan, may pinatay ang mga yan. Ganun lang, kasimple. Ganun lang kayong magtanong. Tapos meron pa ako, napakinggan ko pa kanina eh. Sabi nung isang sabi ni, patawarin mo ko sir ha. Eh ako naman respetado kita eh. Kaya lang hindi maganda talagang pakinggan eh. Yung sasabihin nyo na, mga artista mga lang yan nai-impluwensyahan lang. Para bang may pinapanigan pa kayo, wag lang ganunan. Hindi ganun ang banat doon. Kasi hindi naman yung artista pinag-uusapan doon yung mga walang hiyang tao. Walang ganunan, wala namang ganunan mga bossing. Walang ganunan. Bakit? Dahil Kristiyano ba? Ganun ba? Kami Muslim? Isipin mo ako, nagpropagate ako. Islam, peace, kapayapaan. Pero pinatatawag akong pilit. Ano ba sabi sa akin ni General Iqbal? Iqbal, yung time na yon retire na kasama ni General Salim. Yung dalawang tausug yan Kasama ko sa list ng watch nila, naka-watch list ako. O ako na mismo pumunta ron. Ano sinabi sa akin ni General Iqbal? Kasama ko sa Hajj yan eh. Alam mo, brother, kapag ikaw, nakausap mo, ito ang sabi sa akin halimbawa, nakausap mo yung isang tao, hindi mo siya kilala, nag-usap kayo, siya wanted siya, sabit ka. Imagine, sabi ko, brother, hindi ko naman kilala kung sino mga wanted, mali-mali ko sa mga wanted. Wala ka namang ganun kaso. Kaya na siyempre, gusto ka namin malaman kung sino ka, ganto, ganyan. Oh, imagine that Yan hindi katabi. Sila na mismo magkakasama. Ganun lang kasimple. Ganun lang tayo, ganun lang. Hindi ba pwedeng yan? Alam nyo na naman sila na, di ba? Ayan na nagsasalita na lahat pati nga mga media tinuturo na Sinasabi, mga media, ayan di ba kaya nga, di ba, lalaki pa nga yung istorya ng ABS-CBN, na yung ABS-CBN pagka yung nasasama pa sa usapan na yan, pero wala akong sinabi kasama ABS-CBN yung ibig sabihin, yung balita nila, yung sistema nila. Kaya nga na, di ba, daming mga Pilipino na nagsasalita na kung ano-ano. Kaya nga, katapos ngayon, pati mga artista, lumalabas, ganun talaga ang istorya. Ang tanong ko lang, paano natin tatapusin to? Hanggang kailan? Ba'y gawa naman ninyo ng paraan? Hindi ho kasi maganda yung tanungan. Tinalo pa kayo nila Tulpo O kaya ni Banat Bay dapat sila Tulpo tsaka si Banat Bay na lang ilagay nyo dyan.
para masakote na para matapos na kagad ang usapan. Oh. Si Tulfo walang general. Kita mo, kahit na general, mumurahin niya hindi ko naman sinabi murahin nyo. Pero ibig ko sabihin, hindi ba ninyo alam kung ano ang proseso sa mga tao, mga walang hiyang tao, sa lansangan ng batas ng lansangan, sa lansangan na sa kalsada. Ang batas ng kalsada, kapag kami nahuling magnanakaw, bubugbugin ng taong bayan. Hindi ko sinabing bugbugin ng taong bayan yan. Hindi ko sinabing bugbugin nyo yung mga tao na yan. Kaya lang, ibigay nyo yung nararapat sa kanila. Kailangan mabilis. Hindi yung para lang kayong magbabarkada, nagkikwentuhan Para bagang walang problema. Hello? Paano na lang yung mga pamilya ng mga pinatay ng organisasyon na yan? Alam niyo ba kung gaano karami ng pinatay ng mga tao na yan? Ang military natin, maraming katulad niya palparan, kita mo na kulong sa pagmamalasakit because meron silang tao dyan sa Kongreso na kulong. Kaya pala ganun. Kaya pala sa unang panahon pa ganun na. Pag may nakikialam, pag may nakasalugupang mga militar, ang mga hindot na yan, bukas makalawa, Boy Scout na. Yung pala naman, sila na rin ang batas. Kulang na lang sila na rin ang presidente. Nagbabanta na, di ba? Nagsalita na nga si Lobredo ng isang araw, may post siya, baka sabihin niya, fake news, napakinggan ko, nabasa ko sa page niya, sa post niya. Pag nanalo siya, dapat suportahan daw ang NPA. Yun na nabasa ko Kasalanan ko yon. Nasasabihin, isipin nyo, hayagan na tayo. Ano to, lukuhan? Anong kinakatakutan nyo? Hindi kayo iboboto sa sunod na eleksyon? Pag pinatulan nyo kasagsagan 2022? Ganun ba? O either for the boys? Ang inaantay nyo? Ganun ba? Hindi ho ganun ang inaasahan naming mamamayan. Ang usapan niyo, ang conversation ninyo, kitang-kita namin kung sino mga tarantado at sino nananarantado. Ay, wala naman hong ganyan mga minamahal ko Kaya ho kayo nababastos ng mga tapos sasabihin nyo trolls. Kaya nyo nilagyan ng trolls para nang sa ganon mapunta sa isang tabi lang yung istorya ng mga tao na yon. Pero ang katotohanan, hindi nyo matanggap kung bakit ang mga taong bayan nakapanig doon sa presidente. Kasi bakit? Yung presidente, Bisaya, natatanggal ang swelas, pero taong nakikipag-usap sa mga tao. Tao nagsisilbi sa mga tao, hindi plastic, walang katukuhan, walang pagnanakaw, seryoso. Kaya kita mo lahat ng dinaanan niya, plastado, at hindi na tumagal to, kung maaari, hindi na matapos sa Nobyembre, tapos na sana yung kaso na yan. Dapat pusasan. Wala nga siguro, baka mamaya mo kung ano pa mangyari. Ay nako, hindi niya madaliin yan. Alam nyo, yung tingin ko sa ganyan, yung sitwasyon ninyo, para bagang nag-ano lang kayo, yung nag-uubos kayo ng oras, parang meron kayong something na may plano kayo Parang wala kayong planong alisin yung mga rebelde na yan Hulihin lahat yan, yung mga tao na yan. Imagine that, nanduroon sa kabilang bansa, yung promotor niyan, si Season, imagine 200 to 400 million, tinatanggap. Ay, nako naman. Ay, napakaganda naman terrorism yan. Ang terorismo nasa loob ng gobyerno, taong bayan na nagpapakain para patayin ang taong bayan. Hindi nyo ba iniisip yon? Tapos magtatanong lang kayo na para kayong may nag-a-apply ng trabaho dyan sa inyo? Ano ba yan? Ay, sus. Kami naman, wag naman ninyo kaming anuhin. Wag naman ninyo kami laruin. Hindi naman porke kayo ang senador dyan kundi kayo lang porke nakaupo dyan gaganyan-ganyan lang kayo dyan. Hindi naman dapat ganyan. Ay, sus. Kung hindi na siguro, matanda na lang kasi yung presidente. Palagay ko kung yun bata-bata pa, baka yan na rin ang umupo dyan Lalahatin na lang ang problema ninyo Umalis na lang kayo, wala na lang senador, wala na congressman. Napakagaling yung buskahin ang presidente. Yung ibang politiko napakagaling yung buskahin ang presidente. Dahil bakit?
Kita lahat ang baho ninyo. Mga military, ginagawa na lang yung manok. Pinapatay nyo mga military. Ayan na yung mga pumapatay sa military. Ayan na yung magugulo sa bansang ito. Pag yan naalis yan, mga rebelde na yan, NPA na yan, yan ay napakagandang ekonomiya, yung lalakas ang ekonomiya ng bansa natin. Yan ang magpapalakas ng ekonomiya ng bansa na to. Pag nawala yung mga hindot na yan, yan ang talaga magpapalakas. Ha? Yan talaga magpapalakas. Oh. Paano? Paano? Lahat na lang ng negosyante, hinold up ng mga hayop na yan eh. Nanay ko nga mismo, hold up niyan. Alam nyo ba kung gaano karaming bigas ang binibigay ng nanay ko sa mga yan? Alam nyo ba na mahina ang 50,000 ang binibigay ng nanay ko dyan kada buwan? Wallahi, sumpa man sa Allah subhanahu wa ta'ala, noong sila active pa rin sa lugar ng mga magulang ko. Why? Alam nyo ba kung paano pumatayan mismo, doon mismo sa munisipyo, kung bumaril yan? Punapasok niya. Ganun lang ang tanungan. Para ka lang nagtanong tanong ka lang Hindi ba pwedeng yung mga tulpo na lang ang magtanong dyan? Sila Rapi Tulpo, sila Idol, pwede ba yan na lang ang magtanong dyan? Umalis na lang kayo dyan? Oh. Para madali lang yan. Abay, maawa naman ho kayo sa bansa natin, mga Pilipino natin, kaya nagtatakbuhan sa ibang bansa, magulo, mahirap, pobre, lahat na nasa atin. Kasi bakit? Andito na lahat, nasa atin na. Andito na yung mga kriminal, andito na yung mga magnanakaw, yung pala, mga politiko na pala. Sa kanila ang shabu, sa kanila ang terrorism, lahat na halos sa kanila na. Ay, hindi ko naman nila lahat ha. O, di ba? Kaya hindi masusupo ang shabu. Ano sabi ni Digong? Malay-malay ko na ang kalaban ko ako rin. Oh, lumalabas pati yung rebelde na yan, sila rin ang kalaban. Ano lang tayo? Tapos pagka Muslim ang pinag-uusapan, konting kibo na ba maririnig, may dalawang tao doon nagre-recruit balik Islam. Alam na alam. Balik Islam nagre-recruit, pero yan ang mga punyeta, mga profesor na yan sa mga eskwelahan, bakit hanggang ngayon nakatayo pa yung mga yan? Bakit pinababayaan nyo mag-rally pati mga estudyante? O ngayon, ano mga nangyayari? Lumala na lang na lumala. Kasi bakit? Wala kayong mga yagballs, mga duwag. Walang kwenta. Lousy. Wala kayong kwenta, lousy. Oh, kaya wag na kayong magtaka kung bakit ganito ang bansa natin. Kunwari kriminal. Pero wala. Ang kinakaya-kayanan nyo na, kami mga Muslim. Isipin mo, gumagawa na ako ng kabutihan. Kabutihan ang ginagawa ko. Ako'y patatakbuhin mo pa ron para interviewin mo. Why? Eto, walang hiya na. Nandiyan na sa tabi nyo. Nagsasabi, siya pa nga yung atat eh. Siya pa nga yung halos magsabi na, ano ba, pwede ba ako magsalita? Sabihin ko to? Ano, wag mo na, ano? Siya ang may muwersa eh. Tapos siya, hold your horses. Parang ganun eh. Nirerendahan niyo yung tao. Pati yung general. Alam niyo, may mga apo ko. May mga anak ako. Ha? Pilipino ko. Sa lahat ng ayoko, yung mga taong mga walang hiyang tao. At pero kung tatanungin kayo, yun din ang gusto nyo. Pero nasan? How? Paano? Kaya naman nakikiusap ako sa inyo. Ako'y nagmamanikluhod sa inyo. Bilang isang Muslim, maging patas kayo. Kung kayo ay mahigpit sa amin, higpitan nyo rin sila. Kailangan namin ng mabilisang aksyon sa mga tao na yan na dapat sila ay madurog na, mawala, bumalik sila sa lipunan. Hindi ako galit sa mga rebelde. Kung bababa kayo, at yung mga politiko na dyan, yung humahawak dyan, yan ang ipagkukukulong. Ay, pwede ba mga minamahal ko mga kapatid na mga Pilipino nasa bundok, magsibaba na kayo?
Magtulungan tayo, ituro nyo kung sino dapat ituro. Handa naman ang gobyerno natin na suportahan kayo. O, tigilan na natin to. Sino ba ang kalaban natin? Bakit ba? Ano ba nangyayari? Ang tagal na ninyo dyan. Maliwanag ang sinasabi ng mga kasamahan nyo. Lahat sila iisa lang ang sinasabi. Perwisyo lang. Marami kayong mga magulang na sinira ang kinabukasan. Tama na. Tigilan na natin to. Tapusin natin yan. Ikulong nyo yung mga tao na yan. Kaya para makita ng buong mundo, ang United Nations, yung human rights, makita nila na talagang etong bansang ito, minamanipula. Minamanipula ng mga taong mga walang hiyang tao. At huwag kaming mga Muslim ang ituturo ninyo. Meron lang gumawa doon. Sige, gumawa doon. Bumomba doon. Nagpaputok doon. Aba, ang gusto lang ang mangyari, red alert. Buong Pilipinas, red alert. Shit! Mga baboy. Ganyan naman eh. Ganyan naman ang attitude nyo sa amin eh. Di ba? Meron lang paputok. Tatatatat. Red alert. O, kailangan magbantay sa lahat ng ano. Kasi may ganito, may ganyan. Eh ngayon, alam nyo, kaya ganyan ang ganti sa inyo ng mga tao eh. Kasi paano kung itrato nyo kami mali? Kami ang tinuturing nyong hayop, nasa inyo ang mga demonyo. Ayusin naman ninyo kami. Ayusin nyo, ikulong yan. Oh. Ngayon, pag kami nagkamali, sabi, kulong. Pero wala kaming kinalaman dyan. Eh yan hindi eh. Kayo na mismo nasa gobyerno na eh. Para bagang ang tingin ko, parang gusto niyo maging komunista bansa natin eh. Wala akong pakialam kahit na makulong ako. Dito sa mga video ko, I don't care. Handa akong sagutin lahat, handa akong depensa ng sarili ko dito. Masyado niyong binabastos yung matanda eh. Sobra-sobra pambabastos niyo, samantalang ang ganda ng kanyang ginawa. Halos lahat linis. Tapos yung mga nambabastos, yun ang mga bastos. Pati mga military natin, wala kayo eh, respeto eh. Ano, ganun lang? Basta ganun lang? Pinatay yung mga military, ganun lang ang tanungan? Ikaw kaya napatayan, nabarili ganun, ni ganyan, ganun. Ganun lang ang tatanungin mo? Well, anyway, hindi matatapos, babalik-balik lang ako. Ha? Ako'y nakikiusap po sa inyo na kung pwede po sana, ay madaliin po ninyo yan. Iyan pong mga nandiyan sa Kongreso at kung sino pa dyan sa Senado o sino pa mga ay magkaroon ho kayo ng maliwanag pa sa sikat ng araw na kitang-kita namin mga mata namin na kayo nga ay tunay na sa pagbabago at tunay na maayos na mga politiko kahit na kayo ay magnanakaw kung magnanakaw man kayo. Nanakawan nyo na nga ang kabalang bayan. Gaganyanin nyo pa yung mga tarantado na yan. Double blade na kayo sa kawalang hiyaan ninyo. Ayusin po ninyo. Hindi ko sinabi magnanakaw kayo lahat dyan. Nagnanakaw eh. May magnanakaw eh. Korupsyon eh. Pagkatapos ngayon, may mga lang hiya pa pala dyan. Pababayaan nyo pa. Ano na lang? Anong klaseng bansa ba to? Pasensya na po kayo, mga minamahal ko mga kapatid. Sa totoo lang, hindi po ako talaga sanay sa ganitong situation. Relate po kasi ako sa problema na to, relate. 2 years kong nakita na obserbahan sa isang bayan kung papaano magmanipula ang mga SPAR unit. Kung papaano barilin ang mga polis doon sa lugar na aking tiniran dati. Pagdating ni Cory Aquino, nagbabaan yan. Ang alam ko, pinagbibigyan ng pera ni Aquino yan. Pero nagpatuloy sila. Hanggang sa ano nangyari, kulang na lang, presidente. Ang presidente, anak mismo, nung kung sino man ang promotor niyan, nakasama si Sison at si Commander Dante. Sino? Si Ninoy. Okay? Now, my question is, andyan na yan sa table ninyo. Ka-Eric, maganda pong gabi sa inyo. Ako po ay saludo sa inyo kasama ng inyong mga kasamahan na sana
kung malamya man ang kausap mo, kung sino man ang kaharap mo, magsalita ka na lang magsalita. Kung ano ang gusto mo sabihin, sabihin mo na para mas insyaallah. Unahan mo na yung mga tanong. At yung po nga, mga mahal naming general na nakasuporta po dyan, wag na po ninyo kung wag po kayong papayag na mamanduhan kayo, kukontrolin kung ano yung sasabihin nyo. Kitang-kita po namin mga mamamayan kung paano nyo kami pinagmamalasakitan. Marami pong salamat sa inyo. Kasi po, ang alam namin gigisahin talaga eh. At ang panggatong hindi naka-electric stove eh. Talagang gatong eh. Eh hindi ho eh. Ang masakit eh, parang kayo pa ang manggagatong eh. Kaya mga mahal kong mga general na nakatutok po sa kasong ito, wag po kayong papayag na basta ganyan lang mangyari. Opo, kahit na po yung mga nagbabaan ng mga rebelde, ay kami po'y saludo sa inyo at sana yung mga kasamahan nyo pa, magbabaan na po kayo. Kahit ano pa ho ang nangyari na kadaan ng panahon, tama na, tigilan na ho natin. Eto na lang mga nandirito sa politiko, bigyan ng leksyon at lahat ng mga profesor o pare na konektado rito, dapat pagdadamputin yan. Ganun ho eh. Kasi bakit? Sila ang naglaso ng isip nyo eh. Oh. Kaya wag kayong matakot sa sinasabi ng ating mahal na presidente. Sumurrender kayo, susuportahan kayo. O kung hindi man maibigay ng tamang-tama, konting inat lang ng konti. Adjust na lang tayo. Kasi bakit? May pandemya tayo, marami tayong hinahanap na problema eh. Basta importante, mapayapa tayo sa buhay natin. Tingnan nyo ang Japan. O tingnan nyo ang Malaysia. O tingnan nyo ang Singapore. Tingnan nyo ang Vietnam. Nasaan tayo? Kulela tayo eh. Kasi puro lang tayo barilan eh. Hindi na matatapos yan kasi bakit? Kita mo nga yung mismong mga politiko na yan, yung mga anak nila. Kayo nasa bundok, yung mga anak nila sa ibang bansa. Ganon. Nagmamanikluhod po ako sa inyo lahat. Ka Eric, at sa iyo mga kasamahan, gawin po ninyo lahat na magagawa ninyo. Huwag po kayo pumayag na mas talagang maging ganito. At ang aming mga minamahal na mga general, mga militar, ako po'y nakikipag-usap sa inyo, ako po'y nagmamanikluhod in behalf of my brother and sister Muslim in Islamic religion. Nagmamanikluhod po kami sa inyo. Dito lang malalaman ninyo kung sino ang tunay na nasa kapayapaan. Kung kami ba ay masama. Muslim ako eh. Pero ang gusto ko, tumigil na yung kalukuhan na yan eh. Muslim ako. Hindi ako, Christian, Muslim ako. Ang sinasamba ko ang Allah. La ilaha illallah. Ako'y sumasaksi na wala ibang dapat sambahin maliban sa Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At ako'y sumasaksi na sa Propeta Muhammad, huling sugo, alipin ng Allah. Kapayapaan po ang hinahangad namin. Kaya po sana, insyaallah, wag na po tayo sana pumayag. Lahat yan sana alam nyo, kulang ang kulong dyan eh. Dapat yan firing squad yan eh. Yun lamang po ako, pasensya na po kayo. Kung may mga mali ako sinabi, pasensya na po kayo. Ang tinutumbo ko po rito, hindi po maganda ang gisahan na nangyayari. Hindi po bagay sa mga tao, sa kaso, ang mga tanong, ang sitwasyon. Hindi po yan bine-baby. Dahil po tayo, pinakain ng bala ng mga taong yan. Ginawang alkansya ng mga tao na yan. Kaya dapat sa mga tao na yan, yan kinakaladkad. Hinahatak ng tali sa leeg, kinakaladkad. Kailangan ibitay. Kung magkakaroon ng pag-uusap sa batas, na kunwari sasabihin, puputulan ng ulo sa luneta, at sino ang magpuputol, ako na po mismo ang akuin ko na, lahat sila pumila, ako mismo puputol ng ulo ng mga yan. Walang bayad, kahit konti, walang bayad. Kung kinakailangan, ako mismo puputol ng ulo. Pasensya na po kayo. At sana naman makaabot to sa ating mga mahal na mga senador at sa ating mga congressman, yan sila Marcoleta. Sir, kung hindi kakayanin ng mga senador, kayo na lang. Sana Tulpo,
Kayo ang nandiyan dyan, nandiyan kapwesto na kayo. Pakialaman ninyo, wag kayo pumayag na yan ay magkaganong-ganon lang. Mga youth, bayot. Yun lang po, maganda pong gabi sa inyo. Marami po salamat, pasensya na po kayo. O baka mamaya bukas makalawa, sasabihin na, napagpasyahan na magkakaroon ng pangkapayapang usapin at si Joe Masison ay pupunta rito para mag-joint force ang gobyerno at sila. Hindi dapat yon. This is wrong. Ganda pong gabi. Pasensya na po kayo.